Move on tayo sa ating pangalawang pag-uusapan. Kasi attorney, ito nga, patuloy tayong nakakaranas ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na kung saan napakalaki ng epekto nito sa mga driver, sa mga tao, and siguro sa lahat na nandito sa Pilipinas. Ngayon, attorney, kaugnay niyan, parang naaprubahan na yata itong special o emergency powers kay President Marcos Jr. na tanggalin yung excise tax dito, Attorney Michael. Ano, Attorney, yung nakikita nyong parang advantage nito sa ating bansa, Attorney Michael? Well, syempre yung immediate at obvious advantage ay mababawasan yung presyo, no? Yung presyo sa gas, no? Yung sa mga gas stations, mababawasan yung presyo. Yan yung expectation natin, right? Pero meron tayong pangamba kasi na kapag sinuspindi yung excise tax, baka hindi babaan yung presyo ng mga oil companies, no? Kung babawasan man, baka kaunti lang. Baka ang isipin ng oil companies, pagkakitaan din natin to, no? Na imbis na yung full discount ang ibibigay nila as our expectation would dictate, baka ang sabihin gawin nila, di, kalahati lang ibigay natin, yung kalahati ibulsa na natin. So, ang immediate benefit, I would say, at galing na rin to sa ilang mga ekonomista, is bababa yung presyo. Pero kailangan magmatsyag pa rin tayo, no? Kasi di natin masabi, baka yung mga oil companies, ang gawin nila, kupitin din nila yung mga discount na mangyayari kapag nasuspindi na yung excise tax. Okay po. Doon naman, attorney, sa sa fuel subsidy natin na I think 5,000 pesos yata ito sa mga driver po natin sa tricycle and maybe sa mga PUB. Do you think, attorney, ano 'yon, effective na solution siya para makasurvive yung ating mga driver sa gitna nitong krisis na ating nararanasan, Attorney Michael? Hindi ko masasabi kung effective or sufficient siya, no? Para dun sa mga kababayan nating driver, sila lang makakapagsabi nun, no? Kung yun ba'y sapat na sa kanila. Kasi obviously, hindi naman ako driver, di ko alam kung ano yung mga gastos nila, ano yung mga kailangan nilang gawin para kumita ng hanap buhay nila. Pero from the policy perspective, ang ayaw kasi natin ng ganun, ano, na parang reactive yung gobyerno, at ang una niya kagad reaction ay ayuda, di ba? Ang mas gusto sana natin, structural yung response ng gobyerno. So ang sana isa na nga sana yung suspension ng excise tax, that's one, but also syempre yung uh, pagtanggal ng deregulation law, pag-amenda ng deregulation law, no, para mas magkaroon ng kapangyarihan ng gobyerno na magkaroon ng kapangyarihan na protektahan yung mga drivers natin. So, mas gusto sana natin ay structural response instead na yung mga kumbaga mga band-aid responses like ayuda, subsidy. Pero syempre, nakakatulong din yun kahit papano, no? Pero ang gusto sana natin is hindi pa ulit-ulit yon. Kasi kung lagi na lang tayong ganun, then hindi rin mag improve yung katayuan ng mga drivers natin. Opo, opo, 'yun. Eto, attorney, do'n naman, attorney, sa fare increase sa sa pamasahe. Tulad ng isinulong ngayon ng Piston and ng Manibela, and I think parang ginarantiyahan yung piso na dagdag sa kanilang pamasahe. Ano naman yung niyo do'n, attorney, as parang side niyo po doon?
Well, para sa akin, parang walang choice yung mga drivers tsaka yung mga operators, no? Kasi kung ifa-factor in mo yung subsidy, baka kulang pa rin, no? Right? So, ang masakit Masakit kasi hindi natin natutugunan institutionally yung mga problema, no? Yung mga emergencies, yung mga crises, no? Ang nakasanayan na lang natin ay reactionary tayo, no? Mahirap naman sabihin na huwag tayong tumugon dun sa crisis, no? But ang lesson is eh, nangyari tong crisis na to, dapat sa susunod na crisis hindi na ganito ang response ng gobyerno. Dapat matuto na tayo para merong mga institutional safeguards to protect our drivers, consumers, no? Hindi na lang lagi na tuwing nagkakakrisis, eto na naman ang pag-uusapan natin. Tama ba yung price increase, ay fare increase, tama ba yung subsidy? Kasi ang ibig sabihin lang doon, hindi natin natutugunan yung kabuhayan or yung pangangailangan ng mga kababayan natin. Alright, yun. Very well said, attorney. Siguro, attorney, bago tayo magtapos, siguro ano na lang ang maiiwan natin, attorney, na mensahe sa atin pong mga kababayan, especially sa mga driver po natin dyan na talagang apektado nitong patuloy nga po na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo para makasurvive sila sa pang-araw-araw and sa mga tao po na nakikinig sa atin, attorney. Sige po, bigay ko sa inyo ang linya, attorney. Alam mo, magandang tanong yan pero mahirap sagutin, ano? Kasi yung kinakaharap nating problema ngayon ay hindi simple, no? Very complex. Kasi it involves economic policy, it involves foreign policy, and it also involves, kumbaga, trade, no? Trade policy. So, siguro ang mensahe ko lang sa mga kababayan natin, lalo na yung mga uh, kababayan nating drivers and commuters, isipin nyo na yung mga nagdidesisyon tungkol sa mga issues na to, yan yung mga binoboto nyong tao. No? So kung gusto nyo na yung mga desisyon na gagawin ng gobyerno natin ay yung akma para sa inyo, para sa mga pangangailangan nyo, lalong-lalo na pag nagkakaroon ng krisis na ganito, then pag-isipan natin kung sino yung mga binoboto natin. Binoboto natin sa Kongreso, binoboto natin sa Senado. Kung pare-pareho lang ang taong binoboto natin, hindi natin makukuha yung gusto natin na pagbabago.